It's payback time, Mr. Speaker. It's time to get back and bring back the decency, honesty, and transparency in the Energy Regulatory Commission. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, my dear colleagues. I rise on a matter of personal and collective privilege. Noong nakaraan pong mga araw, akin po nabasa sa pahayagan yung posibleng pagbabalik ng Meralco ng 16 billion refund sa ating mga consumers. Laking tuwa ang aking naramdaman nang makita ko ang title ng balita dahil aking inaakala na ito ay bahagi ng ating pinaglalaban na mahigit 100 bilyong refund na dapat ibalik ng Meralco sa mga consumers. Subalit laking gulat ko, Mr. Speaker, mga kasama dito sa Kamara at sa ating mga kababayan, dahil nung binasa ko na ang laman ng balita, ay ito pala ay hindi bahagi ng ating pinaglalaban na refund sa mga consumers, kundi bahagi ng isang anticipated lapse period para sa 5th regulatory period for the year 2022 to 2026. On October 30, 2024, Meralco announced it might refund up to 16 billion once the ERC settles its much delayed rate reset. At sinasabi din sa news na ating nabasa that suspended ERC Chairperson Mona Lisa de Malanta, and by the way, siya po ay nakabalik na. Maraming salamat sa ating pong Pangulo ng ating bansa at kay Secretary Bersamin dahil nakabalik na po si Mona Lisa sa ERC. That the ERC has already decided to forgo the 5th rate reset. Wala na raw 5th computation. Wala na raw po yung ating pong pagkukompute na naman. And fix the average distribution charge of Meralco to 1 peso and 35 cents kilowatt hour. What? Wala nang computation sa fourth regulatory period. Wala pa ding reset sa 5th regulatory period. Kung natatandaan nyo, Mr. Speaker, noong 2019, dito po sa mismong plenary natin, inimbitahan natin ang mga ERC commissioners, si Chairwoman Agnes de Banadera, nangako sila na i-compute yung pong 4th regulatory period. Sinasabi nila, meron ng bagong computation para sa bagong taripa ng mga ating mga kababayan dahil mababa na ang dapat na singil ng kuryente. Naganap ba? Hindi po. Niloloko lang tayo. Niloko lang tayo. At nung dumating po ang 19th Congress, inimbestigahan din po natin to sa budget hearing. Kinwestiyon natin ang ERC. Sinabi nila na magko-compute. Nasaan na ang computation sa bagong taripa para sa ating mga mamamayan? Ang ibig sabihin mga kababayan, mula 2016 hanggang 2026, di na sila magre-reset. O sa mas magandang lengguwahe, di na sila magko-compute at ipipix na uli nila sa 1 peso and 35 per kilowatt hour. Totoo ba to, ERC? Alam nyo, pigil na ako sa inyo. Lalo tigit sa 3 commissioner dyan sa ERC. Si Commissioner Alexis Lumbatan, si Marco Romeo Puentes, si Commissioner Florecinda Baldo Digal, mula noon hanggang ngayon, hindi kayo nagbago. Kayo ang mga salot ng ERC na dapat pagbayarin sa paghihirap ng ating mga kababayan dahil sa inyo, kaya ang ating singil sa kuryente ay hindi bumababa. Dahil sa inyo, patuloy ang pagsingil ng mataas at doble ng Meralco. Ang mga katulad ninyo ang dapat singilin ng kongresong ito upang sa gano'y pagbayarin sa patuloy na pandaraya ninyo at sa inyong desisyong hayaan na lamang ang 2016 to 2026 ay i-consider na lapse period. Sadya kayong mapagsamantala.
Di pa nga dumadating ang taong 2025 and 2026, sinabi nyo, laps na agad. Bakit? Magkano ang dahilan? Malaki ba? Mr. Speaker, ang ganitong kapabayaan ng ating mga commissioners ng ERC ay hindi mapapahintulutan ng representanteng ito. They need to answer back to the Filipino people ang kanilang mga aksyon na nagbigay ng perwisyo sa ating mga kababayan sa mahabang panahon must be confronted by this Congress. Nais ko sana idetalye sa inyo ang mga bagay na may kinalaman sa overcollection sa atin ng Meralco. In connivance with selected commissioners of ERC na umabot na sa lampas 100 bilyon dahil sa double inflation na singil nila sa ating regulatory asset base and the weighted average cost of capital. Dalawang inflation. Ang sabi ng Supreme Court, hindi pa pwede. Ang sabi niya sa ERC, sa desisyon ng Supreme Court, give the consumers electricity in the least cost manner. Pero ang ginawa ng ERC, double inflation, double interest, doble ang kita. Sa isang simpleng eksplanasyon ay nais ko ilahad sa inyo kung paano tayo sinisingil ng Meralco kada kilowatt hour na ito ay kinocompute sa pamamagitan ng tinatawag na regulatory period. At ito po ay naaprubahan ng ERC upang malaman magkano ang sisingilin ng Meralco sa taong bayan na naaayon sa tamang komputasyon kada 4 na taon mula nang maaprubahan ang EPIRA Law na siyang pinagmula ng ERC na siyang gumawa ng polisiya ng taripa para singilin sa taong bayan. Meron na po tayong 3 regulatory period. First, second, third regulatory periods. Dapat po ay nasa 5th regulatory period na po tayo. Pero dahil sila diyang di-compute ang 4th regulatory period at ang 5th regulatory period, upang sa ganon ay di mabago ang mataas sa singil ng Meralco, di ito magagawa ng Meralco alone. Kasabwat dito ang 3 kasalukuyang commissioners, dating commissioners at dating chairwoman ng ERC. Kaya we need to investigate these public officials. We need to find out the truth about this complex problem about reset process, about regulatory periods and other technical words in the computation of our tariff is really hard to understand. Mahirap po talagang intindihin. So allow me to explain and not to use any deep and technical words. Para simple lang po, mga kababayan and my dear colleagues. Mula noong 2012 hanggang 2024, ayaw nilang baguhin yung ating 1 peso and 35 cents per kilowatt hour. Diyan lang naglalaro ang binabayaran natin mula noong 2012 till now. Even the Supreme Court already declared and told ERC not to apply double inflation. Ibig sabihin, if double inflation, dalawa ang interest, dalawa ang kita. Sabi ng Supreme Court, wag. Dahil 1 peso and 35 ang sigil mula noon hanggang ngayon, umabot tayo ng lampas 100 bilyon ang dapat ibalik sa ating taong bayan. Isipin nyo na lang, mula noon hanggang ngayon, piso at 35 cents kilowatt hour. Ayaw mag-compute, ayaw mag-reset. Ilaps na lang daw para tuloy-tuloy ang kanilang ligaya. The Congress must not allow this, Mr. Speaker. Huwag natin itong hayaan. And these commissioners must be held accountable. Ang tagal na po nito. At matagal na rin nila tayong niloloko. Kalahati po ang sobrang singil nila sa atin dahil sa pangunguna ng ERC. Maraming buhay ang nasira, maraming trabaho ang nawala, maraming tao ang imbis na ibili ng pagkain ay binabayad sa kuryente. It's payback time, Mr. Speaker. It's time to get back and bring back the decency
honesty, and transparency in the Energy Regulatory Commission. Di kaya ni Chairwoman Mona Lisa Di Malanta ito mag-isa. Hindi kaya ito ni Commissioner Catherine Maceda. 5 ang bumoboto doon. 3 ang bumoboto against sa kanila. With this, Mr. Speaker, I move that these people must be held accountable. And this privilege speech be referred to Committee on Public Accounts. Maraming salamat po.